guys, ipapakita ko na sa inyo kung paano ba tayo nag-edit. Una, so, pipindutin nyo muna yung setting. Bakit? Kaya natin pipindutin yung setting kasi kailangan natin i-autosave ng every 1 minute yung gagawin nating item or any product. So first, pindutin nyo yung add parts. Yung add parts, dyan makikita yung mga magagamit na shapes tsaka items. Tulad nyan, ito yung mga available na shapes dyan. So madami siya. Yung nakikita nyo spotlight tsaka yung point light, iyan yung magagamit nyo na ilaw dito sa V-Light. Kung dark yung magiging scene nyo, pwede siyang gamitin as ilaw. So ito naman yung letter. Tap nyo lang yan, tapos type nyo lang dyan yung gusto nyo i-type, masusulat nyo na yung letter or words na gusto nyo ilagay. So next is yung parts. Diyan makikita yung shop, yung sinasabing shop. Pindutin nyo lang yung get parts. Tapos dito na kayo, diyan nyo na makikita yung mga available na items na pwede nyo magamit doon sa empty na island nyo. So madami dyan, may mga stone, facility, plant, tsaka iba pang items. Mas maganda kung i-explore nyo siya isa-isa para malaman nyo kung ano-ano ba yung pwede nyo magamit na mga items ni V-Light. Meron din items dito na gawa mismo ng mga players. Type nyo lang doon sa search bar na yon yung gusto nyong hanapin, halimbawa chair. So lalabas na dyan yung mga available na chair. Pero mas recommended ko na explore nyo na lang yung parts. So pindutin nyo lang chair, lalabas na yung chair. So ngayon iisipin nyo, paano ba to igagalaw? Paano ba to expand? Makikita nyo dyan sa baba, yung move, rotate, tsaka scale. Doon muna tayo sa move. Pwede nyo siyang i-move up and down. Yan, up and down. Tapos, so makikita nyo doon sa gilid yung grid. Ibig sabihin ng grid, meron siyang na-i-move siya ng merong parang column. Yan. Diba para siyang may column, na-move mo siya ng ng may sukat. Ngayon, halimbawa, nakalubog siya. Hindi nyo siya maisakto. So, i-auto nyo siya. Yung nakita nyo kaninang grid, gawin yung auto. Para ma-move nyo siya ng free. Freely mo siya may-move. Yung may-move mo siya ng pantay. Na wala siyang column or grid na sinusundan. Yan, ganyan lang. Move left, right, up, and down. Tapos ito namang rotate. Gusto niya siyang iharap dito, i-rotate nyo lang siya. Pero kung gusto nyo pantay ang pagkakarotate nyo, mas maganda kung yung grid kanina, yung nakalagay na auto, pindutin nyo ulit, hanapin nyo yung grid. So dito naman tayo sa scale. Ito yung pag-expand ng items. Pwede siyang expand pataas, paliko, pababa, paharap. Bali dito, kailangan pwede nyo rin siyang pindutin yung pinaka-square sa gitna para pantay siyang mag-e-expand. Ganyan. Ganyan na siya, expanded na siya. So, sunod naman is yung copy. So, ika-copy nyo lang siya. Pagka-pindot nyo sa item, nakikita nyo yung copy sa baba, pindutin nyo yun. Yan na, na-copy na siya. Dalawa na siya. Ngayon, halimbawa, gusto nyo naman siyang i-pick parehas. Gusto nyo siyang i-group or i-copy parehas. So, pindutin nyo yung box pick. Para siyang mouse. Idadrag mo lang yung gusto mong, idadrag mo sa loob nun yung gusto mong item para ma-pick siya, ma-select siya parehas. So, since selected na siya, gusto mo siyang i-group para maging isa na lang siya. Pag pinindot mo siya, maging iisa siya. Ipindutin mo yung group na nakalagay dyan sa baba. Yan. Pag na-group mo yan, parehas mo na siyang magagalaw. Parehas mo siyang ma-expand. Parehas mo siyang marorotate. Ayun yung group na tinatawag. Kung gusto mo naman siyang, paghiwalayin, pindutin mo lang ulit yung item tapos yung ungroup. Ganun lang kasimple.
Yan. Tapos halimbawa naman, gusto mo naman siyang ilak. Pag nilak mo siya, hindi mo siya maigagalaw kahit anong gawin mo. So, ginagamit natin yan kapag minsan, pag minsan may ginagawa, tas minsan napipindot natin, pwede natin siyang ilak para hindi siya magagalaw. Tapos, yan. Pwede naman siya i-delete. If ayaw mo sa kanya, delete mo lang. Halimbawa naman, gusto mo siyang may mga lines. Kasi gusto mo pantay yung ginagawa mo. Pindutin mo lang yun nandun sa baba ng auto, yung show. Pindutin mo lang yun. Para magkaroon siya ng lines. Tapos i-hide mo lang kapag ayaw mo. Madalas hindi naman yan nagagamit. Madalas sa construction or any building siya ginagamit. Ngayon, meron pa tayong isang way para ma-select mo yung dalawa. So, ang gagawin mo lang, press yung unang item, select mo, tapos i-press down mo ng matagal yung second na item. Para ma-select siya parehas.